Ubani kami sa aming pagtuon sa inyong tulong at paubos kami. Lord, continue to refresh our minds and stretch us, Lord, to understand, Lord, your truth. Increase our knowledge about who you are. Increase our experience. Bring us to another heights, Lord God, of spiritual encounter, spiritual understanding, Lord. Ikaw, Ginoo, magtutulog ka naman. Karong tagnaa, ang mabutang ang mga tunan, ang padayon Ginoo, nga balik kanina, ang tulog ang himaya. Diha lamang matuloy ang mga ng Jesus. Amen. Naidoha ka concern ako gusto itutuloy. Yung Bima Judgment Reward number 4, lang Bima Judgment Reward number 5, kung kaya na ito ma-stretch. So naalay mga later part ng Bima Judgment Reward number 4 dito sa mga later part. Ako disgutan mo na ito, the crown of incorruptible crown, ang dili madunok na corona. So nagsugod po dito sa inyo sa maong introduction na giino na po nga mamili ka ang imo bang paghago dili para sa paghago mo sa corona na dili madunok o sa corona na ihatag sa tao. Ang mga applause, ang mga praise, ang pagdayeg sa tao, ang corona na madunok. There's nothing wrong kung kita nanikamo po para sa mga earthly rewards. Pero pag-abot sa mga butang na mga Isos, sa pagbalik na po sa pagpasilong mo, kung ikaw magpasilungan sa tao sa iyong mga achievements, sa iyong mga kadaugan, sa iyong mga na-accomplish, asa din mo binabalik ang pagpasilong? What kind of attitude or heart do we have? Anytime na we receive an applause, a good report, na ikaw ang natukoy, ikaw ang nilagi, kung saan may respond? Okay, diha mga igsoon, kung naghagot ka sa reward na para sa dili madunok, we always return the honor to God. We always exalt the name of Christ. Lord, ni ikaw ang nalagay, hindi ako. Tungod lang sa imong grasya, tungod sa imong katapos. Because you're able, that is why I succeed. So the wisdom, the intelligence, even you enabling me, Lord, ikaw naghatag ka na ako katapos to really, yun na itong pursue, padayon. So sa tanan na itong mga panikamo, atong ibalik ka na sa Diyos. In that way, we are serving for a reward that will last forever, a reward that is lasting on, imperishable. But more than that, ang idea ng incorruptible crown is about the ability to master, okay, or control our own self. Naa tay katapos nga makontrol, ma-manage nato ang atong daan pagkatao kinahiyan. So this is an ongoing battle. There's a tug of war. There's an internal conflict or inner conflict between the flesh, ang lower old nature na to, the Adamic nature, mga kasasala na to, ang kinayahan. And then we have this new nature and the Holy Spirit residing in our hearts. There is this fight every day, every single day. And that is a sign that you are born again. Kaya naakay awareness, naakay struggle, naakay conviction. To fight, naakay conviction na musunod sa kaparaanan ng Diyos. Whereas, yung unbeliever, para sa iya, yun ang mundo niya. That is natural. He has no conviction to obey God. He was not guilty to continue to disobey the Lord. Wala sa kanya yung awareness na yung pagkahibalo niya. So let's continue. Tingnan na natin ito. Saan tayo na-stop, ma'am? Dito, ano? The Bima Judgment, connection to the Bima Judgment. The Bima Judgment, di ba na tayo, ano?
So the Bema judgment, 2 Corinthians 5:10, yun ang reference natin in Romans 14:10 to 12. Ang 2 Corinthians 5:10, sabi doon, the judgment seat of Christ, whereas in Romans 14, the judgment seat of God. Pero parihala na siya, ang hukom sa Ginoo is the judgment of believers. Hindi siya ang hukom para sa magtotoo. O kini nga judgment para sa rewards. Okay? Or rewards based on how they live after salvation. So kini siya nga judgment para sa panghatag og reward may tungod sa kung unsa sila kinabuhi pagkahuman sila naluwas. Next slide. Connection to the Bema judgment. For we all appear before the judgment seat of Christ, so that, sa may purpose, each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or bad. So, moabot kita, moatubang kita sa Ginoo, I will give a report, an account, kung kitang tanan, makadawat, kung saan, kung kitang tanan, each one may receive what is due for what he has done. Makadawat siya sa butang, siya anayan para kaniya. Mao ka na ang giingon sa ulo sa Ginoo. Next. This is a reward-based judgment. Yung pasayas lang nato. Reward-based. So, kini nga paghukom, dili siya punishment, dili siya silutan ka, dili maipirno ka, dili. Ang judgment seat of Christ is a reward-based judgment. Nakabase sa paghatag ng reward. It evaluates the quality of the believer's life, obedience, service, and spiritual growth. So in terms of what? Of our life as Christians, and the way we obey God, our service, and our spiritual development and growth, dito na ginabase sa Ginoo ang iyang paghukom sa ato. Next slide. So when believers resist the desire of the flesh, kung ang magtotoo, iyahang i-resist, iyahang balibaran, iyang kontrahon ang mga pangandoy sa ulod, sa pagkatangkanon, sa pagkakalibukanon, sumala sa Galatians 5:16-17, ingon diha, instead, naglakaw siya o nagkinabuhi siya sa Espiritu, kung sa imahitabo, kung iyang kontrahon kini old nature o niya iyang gitubutan na siya magkinabuhi sumala sa kabubuton, sa giya, sa pagpamuhat, sa kadang Espiritu kaniya, kung sa imahimo sa tutanan o bunga, mao kini, they produce fruit. So, ang Galatians 5:22-23, the fruit of the Spirit, the outcome, the result of the work of the Spirit, mga igsoon, this is because the believer decided to say no to the old nature. O na-control na niya, he has that level of mastery to control the old nature. Di na po pakasala, ibunong na nato kini, iundang na nato kini, o iyan ang balibaran ang mahusala, o siya magbunga sa mga bunga sa Espiritu. Kaya gitubutan na Ginoo maghatag sa iya kasing-kasing. And then, perform good works. Kung sa makita lang ng bunga sa Holy sa Banang Espiritu, diha, ang iyong sa Espiritu, mag-perform na siya mga maayong buhat, and magpabilin siyang matinudanon. Remain faithful. These are the deeds or works that will be rewarded at the Bema seat, of course, of Christ. So, unsa ito mga ilalang mga igsoon pag naglakaw ka sa kinabuhi sa Espiritu? Atong gitugutan ang Espiritu, may maghari ka na ito, bubunga kita. Unsa na mga bunga sa Galatians 5:22-23? Naa ang gugma, naa ang pagpahilig, naa ang pagpugong sa kaugalingon, naa ang pagkabuutan, pagkamalumo, o makita nato kining mga Diyos nun nga mga kinaihan, nga maoy ga-reflect, okay, kung kinsa ang Ginoong Hesus. That these are the Christ-like qualities or characteristics that we can find in Galatians 5:22-23.
Muni bunga sa Espiritu. So our life will become more productive spiritually. And we perform good work. So mga Kristohanon, hindi sila mga tao na ano yun. Walay ambag. Walay ambag sa society. Walay ambag sa komunidad. Pagano ko siya ambag? Ha? Ano siya pinisaya? Kristohanon, positibong puwersa siya. He is a positive or she is a positive force, okay, to the community or in society. Ano siya? Pag natungog yung pangalan, Christian, by born again na sa lubi ng mga tao. Kasi yung mga opposers mo, mga resist kamatuuran, mga tao na murag supak, una, supak sila, pero tungkol kayo nakita ni nakahayag ni Kristo diya kanino, na you become more attractive kung nakita nila yung kayo respect. Respect tungkol ka nila. Di ba sila mo agree mo kayo, lahilang kalibutan, lahilang mundo, lahilang pananaw, pero dili nila malimot ang paglakaw rin mo mga magandang. You are a man of integrity. You are an honest person, a truthful person, hindi nag-ayon ka. Pwede sabihin ng integridad. Now, then remain faithful. Next. So, natabunan siya. Mas malako ang flesh. Okay, adjust mo naman. Kaya rin naman. Okay, hindi na lang sa buwan. Okay. So, kung atong tanawon, ano ko sa buwan? Okay. Ayan. So on the contrary, or in opposite, on the contrary, gratifying the flesh or satisfying the flesh, kung ato kunong tagbawon ang unod, kini mo hatod kini sa nato sa espirituhanong unsaman. Pagka what? Dili mabungahon. Our life will become what? Unproductive. Dili ta mahimong mabungahon. Unproductive. O even it leads to what? The flesh leads to spiritual unproductiveness and loss of reward. So kung magkinabuhi kuno kita sibo, no? Sa unod, atong gitagbaw lang ang mga daotang pangandoy-goy. Ang kini mo hatod nato sa espirituhanong pagkawat, stagnant, espirituhanong na pagkawat, impotent, lack of power, unproductive. Ulay na mo sa atong kinabuhi. Next. So dinhi makita po nato sa according to Thomas Calmer, ingon dinhi. The love of God and the love of the world are two affections. Ang gugma sa Diyos, okay, o ang gugma sa kalibutan, kamanay, duha ka klaseng pagbati ka na, duha ka klaseng gugma ka na, are two affections. Not merely in a state of rivalry, but in a state of enemy. Dili sila rival or competitive, kundi they are in an enmity to each other. They are enemies, magkaaway sila. Ang gugmas kalibutan o ang sa Diyos, hindi compatible, magkaaway na sila. Ingon siya diha. But in a state of enmity. And that's so irreconcilable. Hindi sila pwede mag-uban. That they cannot dwell together in the same bosom. So pag ingon kita'y Christian ka, ang claim mo na higugma mo sa Ginoo. Kunya sa pikas na bahay, nahigugma po sa kalibutan. Hindi na pwede. That should not be. They are not compatible. Mura na imong ano ba, yung pinagsama mo yung, di ba, may yung
magaan? Ha? Ang bulutaw yung magaan. So, sa'yo na sa ibabaw? Oil. Kasi pwede, hindi mo siya pwede i-mix. Iba yung component doon, iba yun. So, hindi pwede na sa isang katao, dalawa ang puso niya. Amen? May pagbati sa Diyos, na pwede pagbati sa kalibutan. Okay. Ang good pa sa mga pagbati sa kalibutan na okay lang sa inyo na ang salikwaot o opposite na mga practices sa kalibutan o gawin sa kalibutan atong imong gakson o atong gakson kunya naa ang Ginoo para kumpleto. Hindi pwede. Amen? So, muna according to this, man of God. Next. Tingnan ba din For instance, or for example, a believer may encounter temptation and yield to sinful impulses such as anger, lust, or selfish ambition, manifestation of the flesh. For example, ang magtotoo, nakintabot siya, kung nisurrender siya sa unsaman, mga tendency sa makasasala. Unsa man kini ang mga impulses? Nakita siya na masuko, lust, isa to? Dautang pangandoy, o unsa pa? Mga yung selfish ambition. Okay, kini siya, pagpakita kini, this is a manifestation or an expression of the flesh. Pag ang tao nagpakita kasuko, no? Kasuko nga selfish na pagkasuko. Pagkasuko nga muapod sa makasala, no? Kung pangandoy na dautan, kung adunay selfish ambition. Listen to this. The word ambition per se is not sin. It's the selfish ambition is sin. Tanang tao na yung mga aspiration ng damgo, taas ang kamot. Wala ang mga damgo. Amen. Pero depende na sa imong damgo. Basta ang say that is moral and ethical na damgo, kunya ang Diyos ang nanimaya sa maong damgo. There's nothing wrong sa maong damgo mga paningkam. Amen? Asa ang damgo mahimong lustful. Kung kana na damgo, gipubos na ko o dili ka upan ng Diyos tungod lang for my selfish motive, for my own end, for my own exaltation, for my own glory, parang ako lang ang mabulag, ako lang ang mabenefisyuhan. That is selfish, self-centered ambition. Okay, muna yung punto din. Now, palayo ka. Next. If the believer, kung ang magtotoo, chooses to resist this desire, kini nga mga pangandoy sa unod, kung ipili niya na iyang i-resist, balibangan niya kini mga klase ng mga pangandoy na iya sa unod. Sumpayin sa kung ingon kanina, ingon din by pinaagi sa paglakaw niya o pagkinabuhi sa Espiritu, by walking in the Spirit, responding instead with patience, purity, and humility. Next, kung mao ka na yung buhaton, such obedience reflects spiritual maturity and contributes to the eternal reward at the judgment seat of Christ. So kung malibaran na yung mga tauhanon, mga unong ng mga butang, o pipili niya ang magiging musunod sa Espiritu, may masinutang niya sa Ginoo, kini siya nagpakita kini Espiritu nga na kahamdog. That is spirituality. Ang usa ka ni Kristo nga lugay na siya niya. Madaog na niya iyang mga kagyaw. Nana siya kung sa ulo, pasabot, nagpakita na siya spiritualidad, level of maturity. Hamdog na siya. Hindi mo pasabot perfect siya, makasalagya po na siya. Pero, naana siya dahog. No? Medyo dalik siya mo balibad. No? Kani at ito, nag-struggle siya kaayo, kano, hindi na kaayo, kani, ni ano na siya, ni hamtong na siya.
tingali ko namin siya struggle sa ubang mga butang na. Pero kato, gaglow po siya dito. Adayon sa pagkikalipitan. Gaglow po siya. So on the other hand, sa pikas na bahin, if the believer give in to the temptation, o ang magtotoo, surrender na to sa tentasyon, give in siya. Though their salvation remains secure through the finished work of Christ, the sin may result in temporal consequences and the potential loss of eternal reward. So kung ang magtotoo, mga igsuon, itugyan niya kung galing sa tentasyon. Ibig siya, isang tuod siya, ang sana, luwas na, magpabili na niyang kaluwasan, secured na siya, di na nakatangtang niyang kaluwasan, salvation remains secure, pinaagi sana, higpit na trabaho ni Kristo sa krus, lingon ka diha, the finished work of Christ, ang sala na iyan kinuha, mo resulta kini sa temporal na mga unsaman consequences. Wala maabot ang panahon po. Tungod sa mga wrong choices and poor choices, tungod kay ang pagiging stubborn na ito, mo'y ato ang yung push yun, no? May bugay kayo ng responsibility mo. Ang consequences ang mga. Huwag ang tayo na, ang circumstansya na ang mudibtar nito. Kaya naipit na ka. Ang circumstance, ang situation, mura daapas lang na usapon mo, ipog-upod ang mga consequences. Pagano siya consequences? Dili na gaba. Anong tawag na? Natural result na siya. That is the principle of what? Planting and reaping. Kristohano na tama na gaba. We are no longer under a curse. Amen? Ano niya ka? Wala, no? Wala na gaba. Wala na yung punishment na ma-impierno ka. You are no longer guilty and you will not be condemned. Hindi nakapagalaglagon sa Ginoo. Ang problema lang diya, you lost the joy of your salvation. Like David. The Lord, bring it back. Ibalik mo ka na mo at kalipay sa akong kaluwasan. And the only way you provide na siya when you surrender that guilt, that sin, at tumbangan sa Ginoo. Kaya ka ba naman siya pasabot ng guilt? Pasabot lang ng guilt. Yung gitapot ay condition what? Of committing a crime. Nang imong kondisyon, ang reality mo, nakahimo ka butang na nakalapas. And that is called guilt. Sige, nisaya ang guilt. Wala tayo si Juan sa guilt. Hindi. Ay, yung konsensya. Ayun sa safeguard. Yung konsensya. Yung conscience na to. Yung guilt, ito na guilt. Yung pamati na ikaw nakasana. Ano yung guilt? Ha? Ano yung word yan? Sanan. Imo pamati na sanan. Kitang-tang na nas Ginoo. Okay? So, luwas na ka. Ano sa may suffer? Ang consequence. Karon, kasi may buhato na. So, na-solution na. Ang problema ko niya, kung di mawa ang reward, proceed, lunay nila, dahil mo sa mga butan. Okay, padayan ka. Next. Summary of the connection. Ito yung concept. We have several verses. For example, Galatians 5:16-17. Ito yung sa flesh, di ba? Diskuta natin sa unod. Ang kinaiyahan. Ako yung natanawin language niya. Let's say yung temptation, mauni ang temptation. Saan itong definition sa temptation? Ikaw, giimbitahan na maghimo o sala. Giganoy. You are, itawag na itong invited to sin. So, temptation per se is not sin. Dili sala ang temptasyon. But to fall into temptation, malaglag sa temptasyon, is sin. So again, the definition of temptation is an invitation to sin.
sa mind. Pero isda, pagalawin lang mo ito. Nga, ito na rin nanay, nagtawag na, namasul. Magutang siya paon. Paglangoy ng isda, wala pa to. Oh, di ba? Pero di mahal ka sa brain niya, sa mind niya. Marjana to na. Pag wala pa struggle, di ba? Napaka sa stage yung gawa na ano. Kinta ka pa lang. So, entertainment mo, di magsugod ng struggle. Kumulool ba ka dito? Hindi. Amen? So, dito, potential na siya. Sala naman na, dili pa. Dili pa. Kaya napay, struggle, gapay kay. Di. Oh, ganun. Ganun, pero sige kag-tikang padoon na padoon. Ay, problema ka ron. So, sa inyo ka po, pag nabuo na sa inyong mind, ni-give-in na ka na. Okay na, anyway. Pag bitaw ang Diyos, sa iyo, naman ko pag-uman. Diba, nga naman tao sa akin, kita tanan God, nga na tao sa akin. So, karon nalimot na ka kay, ano naman? Nakinig naman ka, naganoy naman. So, karon yung action na yan, padoon dito, resulta na lang ito. Nabuo yung sala sa sunod pa lang sa mind o sa heart. So there's already a potential sin before the actual event na tabo. So walang aksidente na sala. Would you agree? Abay, kasi siya napandulan ko, ito na nakasala. Napandulan ng God na ko siya. Nawa ng kabaw, nakawat, napandul ako at wala ko tuyuan. Wala, hindi, wala yung napandulwa, tuyuan. Nagsugod to na, nabuo nga. Hindi presyo sa kabaw ko. Hindi rin naman tula sa una-una. Anong motor ba natin? Display mo sa syudad. Sa dili na ng motor, yung kalo, yung helmet na worth tag 3 to 5. Tapos, hindi mo sa'yo, pagkakataon, mapalindaban o mabaligyan sa karato. Nga, isabit lang mo sa motor, sa sulod, sa gawa sa eskwela, ikaw maestro ka, kundi estudyante ka, ang makita na namin mo, naglagaw na siya, gibit-bit, kita mo sa CCTV. Wala na, gibit-bit na. Pero, aksidente mo pag-agi niya na, pag-agi niya. Yan, di ba halip siya tayo, ata lang nagkalit? Ha? Aksidente na? Nagsugod na siya sa gamay. Walay butang, nakalit na na itabunas dako, lumala nagsugod sa gamay. Gamay na, gamay, compromise, gamay. Tugod ako. Mag-mount up na na, wala na bukit. Nakasyaw na tanan din eh, no? Nahantod, wala siya gahong balos kay natabunan na siya sa maong sala. Nawala siya gahong balibad kung Kristohanan siya. Pero nag-give na siya. Kahit na naman, nindot sa Panginoon. Nagtitipon sa yawa, yan na naman. Diba? So, mao ka na, mga Ikson. So, dini, ang description ng Galatians 5:16-17, mao kini. Warns against giving into worldly cravings and promotes living in harmony with the Spirit. So, giwarningan kita, gipahinumduman kita diha, nga giwarningan kita, nga saman, batok sa kalibutan na kita mo give in sa mga tawhanon ng mga pangandoy. O ingon niya, nagisdot ko kini, o pag kinabuhi nga, makikhiusa, there is harmony in the Spirit. Kunya, living in harmony with the Spirit. Ang temptation naman, it is urging us to satisfy our fleshly desire. Mo na siya diha, no? Ang description, yung temptation. Gitistingan ka, gisulayan ka, ingon diha, a test urging us to satisfy our fleshly desire. Ba't pasabot, di ba parang ang temptation, pag-over niya, uy, nindot na siya na, ito, naabot ko,
resisting strengthens our walk. O kita mo yield, mo surrender, mo hatod sa temptation, mo hatod kini sa sala. Pero kung mo resist kita, maligon kita sa atong lakaw. Kasi resulta ni pag-abot sa Bima Judgment. Christians' efforts are evaluated for reward. So, ang ikamot na ito, i-evaluate na para sa maunang din ay hatag. So, ang connection na those who resist temptation and obey God will be rewarded. Amen! Even mo tayo ito. Even mo. So, mga igsoon, kinsay really gusto mo dawal sa maong incorruptible crown. Kasi makadumog bitaw, kumurag sa iyo na iwanin. Amen! Ganahan mo ka ng reward good. Ganahan pa ng incorruptible. Saan ka nakakuha? Dito nakaroon pangutan na. Ay, mabuti ay good sa makuha. Ang good na ako. Kakalihot lang good na kung makabutang gayon. No? Di ay naade ay sa mga itawag na itong challenges na ako matubang. Next slide. Romans 6:12-14, victory over sin through grace. Death, life, and death. Ipakita din na kita ang saman. Kung makita niyo yung text ng Romans chapter 6, naalala niyo yung concept ng baptism? Baptism, ingat niya, namatay kita kauban ang Ginoo, di ba? Sa atong paglubog sa tubig. Pagbakod na tubig sa tubig, gikan sa baptism, kauban kita na banhaw sa pagkabanhaw sa Ginoong Jesus. We raise the line. Ang gigamit natin. So there is victory over sin through grace. Kung imong basahan ka ng Romans 6:12-14. Kindly, kasi gusto mo volunteer o basa sa Romans 6:12-14. Musa, ayaw na pahari ang sala diya sa inyong mga lawas. Kamay kamatayan na rin bigit na kamong madaong sa inyong kalibod. Pusga ko lang siya. Pusga. Silva. Musa, ayaw na pahari ang sala diya sa inyong mga lawas na may kamatayan na rin bigit na kamong madaong sa inyong kalibod. Ayaw usab ninyo itugyan sa bisan unsang bahay ng inyong lawas. Ang bisan unsang bahay sa inyong lawas aron gamiton sa loob ng kagliwan. Hinoon, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon. O itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa mga tarong nga kagliwan. Kinahanglan dili na kamo magpaulipon sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balao, kundi ilalom na sa gracia sa Dios. Salamat. So, sa ikigin dili na nagpahari o nagsala sa atong mga kaugalingon. O dili po nato itugyan ang atong Isang laking salamat. ang bisan unsang bahin sa atong lawas, okay, aron makahimo taog sala. Unsa may mga bahin nato sa lawas? Sige ka no. Mata. Ingon sila, siguro ang buta di makasala, kaya wag lang siya ipantag. Ang problema naman siya dalunggan. Diba? Nabot siya ikamot. Yung 5 senses na to, remember? The sense of touch, seeing, hearing. Anything na atong gitugyan sa sala. Remember, we are the temple of the Holy Spirit. Hindi na nato itugyan. Kundi itugyan nato sa Espiritu. Ipahari nato ang Ginoo, ang Espiritu sa ato. This is the two opposite principles working in opposite. The principle of the life in the Spirit and the principle of the life in the flesh. Kontra na sila. They are in enmity. So, 2 Timothy 2:5, the need to strive, the need to strive lawfully. Ingon diya sa 2 Timothy 2:5. Next slide. Similarly, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. Kung ikaw, ang usab-usab ka magdudula, nga mo appeal sa lumba, dili
boxing pa ni, kinahanglan kung fight ka sa lightweight division, kinahanglan i-gain mo yung timba pang lightweight. Amen. Pagkahuman, kinahanglan physically fit ka. So na ay hard work, na ay preparation, na ay time for training. Hindi pwedeng magpahinga ka o niya, 1 week ka na, mag-boxing na ka, then expert na ka, diya pa ka mo fight. No. Dapat matagal ang preparation mo. Kasi pagka ano ka, prepared ka, wala ka pa nagdula, you already know the battle. You already know the fight. Sa klaseng training meron ka. Pagdating ng actual, at least, ang prediction, naka-alat na ka, plus ka na lang. Nagsugod yung labanan talaga, yung mga champion. Kinukumpit nila ilang kaugalingan dito sa standard, dili sa opponent o enemy nila. Kung ano yung standard, kinahanglan na absolute to qualify sila. So, maugin yung mga igsoon. So, ano yung magpasabot sa ato? Kung sa espirituhan ng bahay, na ay preparation po. Mga atleta kita. Amen? Amen? Atleta kita. This fight is like a race. And we have to run in such a way that can really what? Win the prize. Sabi ni Pablo, dagan. Sa dagan na usawan. Kanang dinaganan na mudaog. Di yung dagan. Gawas yung dila. Kung dili yung dagan na mudaog. So, unsa mga practical application? Number 1, daily self-discipline. Wow! Kala lang yun sa Timothy 4:7, kung ang training ko no, sa tawhanon o sa kanang physical training, na siya'y makaayuhan sa lawas, how much more ang spiritual training. So if the physical discipline has also yung natong a benefit to the body, how much more the spiritual discipline has greater benefit. The godly training, spiritual training. So dito mo din yung self-discipline from the language of Gumnatso. So din kung gamito na to, dahil ang ginamit na reference is Romans 8:13. Ino din daily self-discipline. The incorruptible crown encourages believers to practice self-control in their thoughts, words, and actions, resisting temptations and living according to the Spirit. So, pasabot, kung kita nagtinguha sa mga kurunang dili madunot, gidasig ang mga magtotoo nga i-practice nila ang pagpugong sa kaugalingon. Pinaagi sa asaman, sa ilang magsugod sa ilang mga huna-huna, sa ilang mga pinulungan, sa ilang mga actions, bilihukan. O ilang giinjaman, gisuklan ang mga tentasyon. O nagkinabuhi sila subay sa Espiritu. Tanawa ang Romans 8:13. Ino din, next slide. Okay. Wala ba din? Wala sa inyo. Naala siya sa diarang USB. Di-modify na po yung USB. Okay, spiritual focus. It calls Christians to live in an eternal perspective, prioritizing spiritual goals over temporary pleasures or distractions. Colossians 3:1 and 2. Dili gitawag ang mga Kristohanon nga magkinabuhi ng saman na adunay panlantaw nga langit nun. Kung ilang giuna ang mga espirituhanong tumong, kung dili yung mga temporal lamang ang mga mga yung word na pleasures, mga saktong word na pleasures of Israel. Kalipayan. Ha? Kalipayan. Pleasures. Yeah. Oo.
So dili, ang una, disiplina, ikaduha, focus. So unsaon ta na tumakmang corona? Disiplina. Ikaduha, focus. Asa ato mga muna? Tuwa sa mga langit ng butang. Okay, next slide. Ikaulo, holiness and integrity. Kini nga corona nagpahinumdum sa mga magtutoo, ingon diha, that spiritual integrity matters. Ang espirituhanong pagkamatinud-anon importante. The word integrity means honest and truthful. Matinud-anon. Naka-integridad. Ang language nito na-illustrate sa integrity, ingon ko nga, parehong tao ka sa personal o privado niyong kinabuhi o sa iyong public na kinabuhi at ubagan sa mga tao. There is consistency. Tinungod na tao ka sa sunod o sa gawa sa iyong kinabuhi. That's integrity. Walking consistently with God, kanunay yung kinabuhi, nagsunod niya sa Ginoo, especially when no one is watching, especially walay katanaw, is part of the race we are called to run. For example, gatabang ka, naghatag ka tabang sa uban, an act of kindness. Pero samtang gatabang ka, gaan ako ba sa iyong cellphone? Natagalan mo sa kwarta. Di ba? Ay, kakita po. So, mo ka nga, no? Importante yung holiness and integrity. Magka-overload siya. I believe ang tinuod na pagka-truthful sa tao, imposible kung hindi siya balaan. Matinudaanon siya. Ano tanan? Doon ba siya sa Ginoo? Na kinabuhi mo siya nalahi sa ulan. Balaan siya. Matarong ba yung kinabuhi? Kaya imposible na sa tao na tinudaanon, truthful siya, na hindi siya balaan. Amen? May balaan ka. Yan, nangilad. Balaan. Ayun na lang po ang mga balaan. May mangingilad. Amen? Balaan, gani. Balaan. Ano kasi balaan? Wala'y kapangihunin mo. You are set apart. Kapag mo yung word na hagios o holy, gilain kas Ginoo sa sagrado ng katuyuan. Sa langit mo o mga usaman. Mga mataro na katuyuan sa Ginoo. Dili ordinaryo. Ano ka? Mamaligya lang ako balot. Mamaligya lang ako mani. Ordinaryo lang ako. Pobre lang ako. Oo, ngunit tinuod. Sa mga sa tao na maligya lang yung kagbalot. Pero ayaw kalimti. Maghilain ka sa Ginoo sa mas mga halang katuyuan. Dili ka ordinaryo magbabalot. Dili ka ordinaryo mamaligyan mais o mamaligyan kamuti o maggugulay. You are somebody in the eyes of God because you are being set apart for a holy purpose. Gilain ka sa mga sagrado na katuyuan. And very expensive, very costly for a noble cause. For a noble purpose. Ipili ka. Wala kang kitawag sa dito sa ordinaryo. Mga buluhaton o katuyuan lang. May mga tao, they work for their crown. Nag-ipon sila mga diploma and titles. Only for earthly crown, for earthly success. Pero nalimtan nila, kanilang butana, mabili na ito. Ang tanan na itong mga na-achieve, na kuha, is kalibutan. Pero natin naman din ito, mubiyong natin ito. Amen? Kaya nga, don't store for treasure here on earth. Don't store up treasures. Kasi kung ito niya dito, ayaw butang mo kasi yes, you use your resources para sa pagpanday sa dinarian sa Diyos. You save, you invest para sa himaya sa Ginoo. Pero sa Ginoo, you are really investing for eternity.
You are saving and investing for eternity. Sa imong padayon na magtabang sa pagpanday sa ginagawa. So, ka na mga iso. Next slide. Third is, ano ito sa third? Fourth na ta. Fourth na ba? Fourth na. Purposeful living. Yung nagkinabuhi ka na yung tumong, na direksyon. Pamuntan-munta, pananitan. Para asa ka na atong gihabuan? Ganun ka hago, mga ganun ka sakripisyo, mga ganun ka trabaho, mga tingali, tubag na to, usahin ka ng mga pag-legitimate tubag, para mamundi, para sa pamilya, para sa mga anak, para sa maintenance ng medicine pag nagtiguran, for retirement, di ba? For what? For the future. Pero kadiyot lang, we have to understand the higher calling. Like Paul, Christians are encouraged or exhorted to run in such a way as to obtain the prize. Gi-encourage ka sa 1 Corinthians 9:24 nga kung sa man mudagan ta sa lumba, sa dagan ng kanang mudaog, sa dagan ng sa man, interesado ka, mudaog. But pasabot talaga, nangandag ka. Mo ka ni punto niya diha. Not aimlessly, walay, di yung ni-appeal ka, ni-salbot ka sa lumba na walay tumong, but with clear spiritual goals and obedience to God's word. Na kay klaro na espiritualong tumong. Para asa mo nang imong himuan? Para asa mo ka nagtigo? Importante na siya. Bukaw na to, bukaw galingon. Sabi pa nga ni Paul Washer, the goal of the Christian life, ang tumong sa Kristohan kinabuhi mo ni. The goal of the Christian life is the pursuit of an intimate knowledge of God. Ang pagtimuha nimo, no? Kanang imong gitimuha, nag-effort ka. No? Para sa unsaman, kanang kahibalo sa Ginoo, kanang maila-ila nimong suod ang Ginoo. This is for intimate knowledge of God. Na ang imong kahibalo sa Ginoo karon wala ka na kumpinto nga puto na kadiri. You want to grow like Paul, I want to know Christ. Sabi niya, an intimate knowledge of God, that what? Hindi nga maong laong ni mo suod ni mo na kahibalos your intimate knowledge of God, mo kini ang muhatod kanina, this leads, that leads to a greater estimation of His worth. Muhatod kini sa sakto ni mong pagtagad sa gitawong bili sa Ginoo. Kaya ang tao mabaw bitaw ang paghatag og value o bilis Ginoo. Kaya mabaw po dahil kay balukon kinsa ang Dios. Kung nidalig ka, nisaw ka, ninaw ka sa imong kahibalo sa Dios, mudako ang imong kahadlo o respeto o hugmas Ginoo. And you value Him more than anything else. When your God is holy, you are different, Lord. You are high and what? And lofty God. Taas ka. Kaya sa prayer pa lang, Our Father who lives in heaven, na nagpuyo sa langit. Maintindihan mo ang gamana ng Diyos, nasa talang dapit ang Diyos, maalamon sa tanan ng Diyos. He is omnipotent, omniscient, omnipresent. Tanawag yun na din. Kini maong intimate knowledge niyo sa Ginoo. Kung intimate knowledge, di ilang taphaw ba nga, I know about God. Pero kilala mo ba talaga ang Diyos by experience? Do you know Him? Not just about Him, but do you really know Him personally? Buhi ba mo ang iyong kahikulo sa Diyos? Wala ba nagpabilin ng sa huna-huna? Kung dili, nituhog gayon sa akong kanan. And that intimate knowledge of God, that yung pagkasuod sa iyong pagkainakin sa ang Diyos, mo'y muhatod na nga kay taas.
sa iyo. You value Him more. Sabi niya, and then not only that, that leads to greater estimation of His word, a greater satisfaction and joy in His person. So tungkol sa imong law na kahibalo sa Diyos, na nasinati gayod nimo siya, dili lamang natin saktong pag-istima, saktong pagtagad sa Diyos, na imong givalue siya, kung dili mo hatod po kini sa usaman, sa mas dako o natagbawan o kalipay diha kaniya. Dili gani ka natawag na lipay sa Diyos. There's something wrong in your understanding of who God is. Kung dili gani ana ang imo katagbawan sa Ginoo, napakalain ipangita, mababaw yung pagkakilala mo sa Diyos. Because God is the source of everything. Siya ang tinugdan sa kanang buhay. Naalala niyo sa Westminster Catechism, yung statement nila, the highest purpose of man, ang kinatas ang katuyuan sa tao. Ang sige ko tayo dito. The highest purpose of man is, what is the highest purpose? Sige ma'am, ito bagay. Ang kinatas ang katuyuan sa tao, namin why we exist. The reason why we exist, the highest purpose of our human existence, is to glorify God, Himayaw ng Diyos, and to enjoy Him forever. To find our sense of satisfaction and fulfillment in Him forever. Malipay tayo ito sa atin. Ito yung sinasabi ni, balikan na natin yung ma'am. Ito yung sinasabi ni Paul Washer. Sabi niya, and dili lamang kanali na ang kay ng greater satisfaction and joy in His person, in the person of God, and a greater giving of oneself for His glory. Doon pa sa batong galaw yung kailang pagkahibalos Ginoo, gadako po lang imong pagtubyan. There's a greater surrender of yourself to God. Dako mo pagsalit sa Ginoo. Dako ang pagsalit nato sa Ginoo. Sa panahon mo ang kwarta, sa panahon mo ang trabaho, sa panahon na dagang ang problema, sa panahon na nagsakit ang imong amigo sa pamilya, sa panahon na pitos ka kayo, do we have a greater surrender of self to God, that we just really yield totally ourselves to God. Meron po ko yun. And a greater giving of oneself for what? Para sa iyang kahimayan for His glory. Now let's go to one of my favorites, the defender of the evangelical faith, of the gospel. Let's see, Dr. Martin Lloyd Jones, even siya, if you do not desire to be holy, then you have no right to think that you are a Christian. Kung wala kay pangandoy, o dili ka naman doy na mapalaan, wag kay katungod na maghuna-huna na ikaw, Kristo. Bukan mo? Ibig sabihin, the normal Christian life is a life of holiness. Remember yung sabi ni Jesus, be holy, for I am holy. Mabalakaw pa kung mabalaan, kaya ako balaan. So, muli punto niya, kung wala ka naman doon na mabalaan, di ka naman doon na mabalaan, di mo kay katungod na maghuna-huna, ikaw Kristo man. Alam mo mga igsoon, hindi sa amin doon na tayo. Pagkatanong mo, kung sa may pagkabalaan ng Yesu dali, kini yung pagkabalaan, nga ni-responde ka sa pagkabalaan sa Diyos na gibutan niya sa ato. Di ba ang tanaw sa Diyos sa ato, balaan ka? Amen? Remember, you are saints. Pag ina-address ni Paul yung mga believers in church, sa Rome, di ba? Sa Philippi, to the elders, deacons, and saints. Di ba? Saints. Balaan. Sit apart, gilain. And makita natin yung mga igsoon,
basis of that reality that you have this new standing before God na imong bagong identity sa Ginoo, you are fully wrong. Next. Ayan. The war within. Gubat sa sulod. Ingon ko nga sa Romans 7:8-7, muna yung nature sa Kristohanon, natay gubat sa sulod. Next. Walk in the Spirit. Next. Galatians 5. Sabi ni Martin Luther, sin is indeed always in us, and godly people feel it, but it is covered. So, sabi ni Martin Luther, ang sala ko no, kanunay na sa ato. Agree? Nainadikita ba, natangtang ba ang daan atong pagkatao? O wala? Natay bagong kinabuhi, pero ang atong daang pagkatao, kinaya na apa. So, sin is indeed always in us. Nakagit ka na to. And godly people, ang mga Diyos ng mga tao, Lord, of course, he refers to church. Feel it, mabati na to ka na. Amen? Di ba yung nabati ang sana? Iwan ko. Mabati na to ang sana. The more you grow closer to God's holiness, you study more scriptures, the more ma-feeling mo ngayon, Lord, I'm deserving ng kasasala ko. Grasya mo ng Diyos. Ma-feeling mo na sana. But, it is covered. Covered by what? Natapunan ng kini. Pinaagi sa magbili na dugo ng kabaw. Kaklaro na to. Pinaagi sa magbili na dugo ni Kristo. Wala na ikahong good. It's really covered. Next. Also ko lang eh. Next. Sabi ni John Owen, paborito na ulit, another reformer's word. Si John Owen is really a reformed preacher. And you know, si John Owen, pagdating sa study ng sin, repentance, bugat din siya. Bugat siya is really deep, no? Sabi ni John Owen, in 17th century, Puritan theologians emphasized the importance of repentance for spiritual renewal and sanctification. Yan emphasize din ang importansya ng paghinulsol para sa espirituhan ng zaman. Pagkabagko. Okay? O sa pagkabalaan. Pagkaputli. Ang Kristohan, ang kinahanglan na ito, umaringyo. Kanus kinahanglan na malabas kanunay o ino diya mabalaan. Sa unsang paagihan ka na, magkaroon ka ng spiritual renewal and sanctification. Kinahanglan ang repentance. Especially sa first na step, remember this, bago sa katao, maluwas, importante ang element of repentance. Pag-hikonsol niya, sinita ko sa iya na experience yung gabong sa Ginoo. Next slide. Sabi ni John Owen, okay, Owens emphasized the importance of genuine repentance. Yan kitagaang kabutaton o importansya ang tinuod ng paghinulsol. A deep sorrow for sin ang gitawag ng pagkasubo parang sa sala na mao'y nihatod sa usa ka tinud-anay na pagtalikod gikan sa sala o paingon ngadto sa Dios o padayon na pagdisiplina ingon diha as a continuous discipline in Christian life. Yun diya, as padayon na na disiplina sa Kristohan na kinabuhi. In other words, para kay John Owen, ang pulong na repentance is a continuous discipline in the Christian life. Nayo sa ka-preacher sa Singapore na pinag sa pinala ka hindi ka mag-inusog, Christian naman ka. Si Joseph Prince, right? No, you're misunderstanding of wrong interpretations of the language of confession, of repentance. Repentance is a lifestyle.
Repentance is an ongoing practice of a child of God by a believer. Kanunay ka magkinulsol. And according to John Owen, mga igsuon, mauna na. Next slide. So, unang-unang nature ng repentance, balikan na itong statement na Owen na, muna siya. True repentance, ang tinulog na pagkinulsol, kauban niya ang law ng pagsubo sa sala. Pananita, nakasala siya. Kanya, magkinulsol siya, sa may tabo, nasubo siya. Dili na nga pagkasubo, kay nasakpan ka. Okay? Kung saan nasubo? Naglisod man ko, inani din yung makasala, natin ipiktig di mao. Nasubo ko tungod sa consequence. Nawa ka nasubo tungod sa consequence. Asa ka una nasubo? Nasubo ka, kay what? Nakasala ka katubangan sa Diyos. Yung feeling na, Lord, sa imuhan ng ako, nakakomit ko sa na. I committed a crime. Maunang nasubo ko. Yun si David. There is a genuine sorrow. Muna tinuod na paghinulsol. Pag nakita niyo sa tao ka na pinuntaan na sa illusion sa nasubok siya sa sala, naghinulsol na. Wa siya nasubok kay nagsuffer siya sa consequence. Wa siya nagsubok tungkol kay nasakpan siya. Wa siya nagsubok kay naulawan siya. Wa siya nagsubok kay sa bisan kung sa mga hinungdan. Nasubok siya first and foremost, una sa tanay, kay nakalampa siya tumahan sa Panginoon. He violated God. God was offended. Pag nabati niya na ang Panginoon. So, yun ang ibig sabihin. So, true repentance involves deep sorrow for sin o kining maulaw na pagkasubo diha sa sala. No? Muhatod na to sa sinsino o tinugalay na pagtalikod gikan sa sala. Kaya nasubo siya, nihimo siyang desisyon na talikuran na ko sila. Iundang na nako rin. Muna tinuot na pag-inuso. There is a point that you have to say, I stop it. A point, I quit. I have to cut it off. Putlo na ako. I have to kill it. Patlo na ako siya. So, mauna siya na decision. So, leading to a sincere turn away from sin, murag about face, mauling sala, okay? Di decision ka, nasubukan na kasala ka, di talikod ka sa sala, and you are moving towards to God. Padulog ka sa Panginoon. That is faith. Repentance is turning away from sin, and faith is moving towards God. Padulog ka sa Panginoon. That is faith. Repentance and faith. Repentance and faith. Padulog sa Panginoon. Anong balik sa Diyos? So, 2 Corinthians 7:10, godly sorrow brings repentance. Ang Diyos mo na pagkasubo, muhatod sa paghinulsol that leads to salvation without regret, but worldly sorrow brings death. Pero ang katawahan o kalimutan ng pagkasubo muhatod sa kamatayan, magdalang kamatayan. Ingon din sa Matthew 5:4, bulahan ka itong mga nasubo kay sila pagkahupayo. Sa Psalm 51:17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. God, oh God, you will not despise. Kung sa klaseng offering o sakripisyo ang gawin sa iyo. Diba? Bisan pa mga tao magsigi, support, magsigi sila ang tabang para sa mga bulatong tulumanon sa iyo. Dili ka to ang sakripisyo o ilamitas dito. Una sa tanan, hindi pangayo. Yung kasing-kasing na nabuhat na naghinuso sa iyo tulang. That's what we call broken-hearted, brokenness. Another component of repentance, kung sa makinig mga elemento ng repentance, na ay conviction sa sala. A clear understanding and acknowledgement of one's sin.
nasabtan niya nga nakasala siya. Iyang i-acknowledge niya nga nakasala siya. So na siya conviction sa sala. Kung pasabot, muna ilhanan na siya na ipaghinusod. Sunod na component ng repentance na siya Diyos nun kapagkasubo. Godly sorrow. A deep emotional grief. Pagkasubo. Naon niya nga kanang itawag emosyon na nasubo siya over having sin against God. Sa Ginoo siya nakasala. Then, ikatulong, iyang ikumpisa. Confession. Openly admitting one's sin before God. So, una, nasa conviction, may tungod sa sala. Ikaduha, naa siya Diyos nun mapagkasubo. Ikatulong, iya naa siya pagkumpisa. Confession. Asa niya una i-confess niya sala? Asa? Sa Diyos. Sunod na siya shame and humiliation. Huwag siya nalipay. Huwag hindi pa siya buya sala. There's a sense of disgrace and humility resulting from sin. So, pag nahinumduman niya ang sala, so may kabuk, maulaw siya. Huwag na, kung saan, yung pili na siya ay kung saan, nahihumiliate siya. Huwag, makauulaw yung sagutan. Di ko malipay niya. It humbles me. Ganun. Nakaubos ako. Sunod, turning from sin. Sunod kay elemento ng sala. Sunod kay elemento ng paghinulso or repentance. Turning from sin. Pagtalikod, ingon diha, gikan sa sala. O pagtalikod sa sala. A decisive or a decision turning away from one. Sinful behaviors and attitude. Usa ka desisyon, muingon ka nga, imo ng talikuran ang imong mga daotang binuhatan o ang imong daotang ng mga hunahon. The sinful attitudes and the sinful behavior. Yung talikuran ko na ito. Then, naay tawag na itong renewed obedience. Pag humaniya, ang sunod na punto ng paghinulsol, naa siya new, renewed commitment, renewed obedience. Musunod ko sa Diyos. So, nagkaroon siya ng tinatawag ng renewing of His commitment sa Ginoo. A commitment to live in accordance with God's will. Kini ang tao na makadawat sa reward. Yung tao na adlaw-adlaw na ngayo o pasayo sa iyo. Kitang tanan mo pasayo. Wala excited natin. Agree? Kitang tanan. Lain-lain lang na matang sa atong salamin. Pero, kung adlaw-adlaw atong practice ngayon, pasayos dito sa atong mga lapasan, gusto natin ulagaw and we want to make it right, I believe we will experience that fullness of God's blessings and rewards will await us. Magulat ka na ito ang panalangin sa iyo. I will stop. I think we're done. Okay. Tapos na. Hindi nga mga verses na ala sa inyong mga dalawang Proverbs. Whoever conceals their sin does not prosper. Ang kinsa mang magtago og sala, dili mo magpalang puso. But the one who confesses and renounces them finds mercy. Pero katong inya ikumpisal, o iya ka nang isalikway kini, makakaplag siya kaluoy. Sa Psalm 32 verse 5, Then I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. Akong giilang akong sala sa imong tubangan o dili na ko tabunan ang akong gitawag ng sala. I said, I will confess my transgression to the Lord. Akong gikumpisa ang akong kalapasan diha sa Ginoo. And you forgave the guilt of my sin. Imong gipasayo ang akong sala. That guilt of my sin. Repent and then turn from all your transgressions so that iniquity may not become your ruin. Imo nga diha sa Ezekiel 18:30-32, pag ginulsod o talikurin na ang imong mga kalapasan aron dili kini ang imong sala mauwi maunsaman. So that iniquity may not become your ruin. Aron imong sala mo dili may hinungdan ni ikaw unsaman. Malag-alag. Your sin will destroy you. Cast away from you and
have committed and make yourselves a new heart and new spirit. Kasi point hindi. Ingon diha, cast away from you all the transgression. Isalikway na nimo, ilapay na nimo ang imong mga kalapasan which you have committed na imong nabuhat. And make yourself a new heart and a new spirit. Pabagoy mo kasi kasi yung espiritu sa inyo. Next slide. I think we're done. Pauwa naman. Tapos pa? Okay po. I think na sa inyong notes. Diyan punto na ko din. Usa sa pamaagi para madaog na ito ang kinabuhi. Let us live a lifestyle of what kind of lifestyle? Pagka? Yes. Kung gusto na ito makuha ang reward, ang lamit ng reward, hindi malungkot. Kung saan ang lifestyle natin kinabuhi? Diyos mo, kapasin. Hindi kasi gusto na pintas. Lifestyle na pagtalikod sa sala, sa pan. Okay? Kung gusto na ito madawat ang corona na di madulot, siya ang mga ito na lifestyle. Mahinulsulot. Sa pan. Ay, talikod. Kung saan lifestyle siya? Balaan. Kung saan lifestyle? Okay. Yes. Pagkamatay. Okay. Sakto tutubad ninyo lahat. Kaya mo sa tungod na nagawa sa tingog na may mic. Siguro may mic. Sa tungod na nagawa sa tubad. Madato ta. Siguro kayo. Okay, let's close this. I think that's enough. Wala na ito na-apas to. The next round is good na ito. Wala na take tayo ng fun. Wala na. So we will resume Sunday. Okay. I encourage the Bible teachers and all the mga pastors, nakikainan, Bible leaders, that involved sa ministry teaching. The crown of glory is very important to learn. Importante din siya. Yung crown of glory. So, tunan natin na siya. That is for those who teach the word of God, especially for pastors, for church leaders who shepherd God. Let us pray. Salamat Ginoo sa imong grasya, salamat sa imong pagpapanamo, salamat ng ginabuligan mo kami padayon ikaw nagatabang ng tag-adlaw. Sa tanan namong gitun-an Ginoo karong kagabi una, mga butang among nadulog, nadawat karong kagabi una. Tuguti Ginoo ang espiritu padayon Lord, maghahatag ka lang kini linaw, clarity, and continue Lord to expound this in our hearts and help us Lord to find connection. Niini mo ang realidad matuunan sa among mga personal ng mga kinabuhi. We are thankful, Lord, that you have given this privilege. You are so patient enough, Lord. You exercise tolerance, Lord, and Lord God, and understanding. Your forbearance, Lord, your patience towards us. To give us enough space, Lord God, to repent, to give us enough space, Lord God, to be serious to you, to walk, Lord God, faithfully before you. Salamat din sa inyong grasya. And palahin mong pagpupot ka na as we part ways,